Sabi diyan, bakit linggo ang Sabbath ng mga Mormon, no? Nakikita naman natin, alam naman natin mga minamahal, siguro doon sa mga nakakilala, ay sila po ay nangingili ng Sabbath pero linggo. Yun daw Sabbath nila mga kapatid at ito po yung parang Biblia nila, yung Another Testament of Jesus Christ, the Book of Mormon, no? Kung niyo titingnan dito sa harap mga minamahal, ay may nakalagay dito na ito po ay Another Testament of Jesus Christ, itong Book of Mormon. At ang sabi pa nga rito mga minamahal na mga kapatid, ayon daw kay Joseph Smith, sabi rito, sabi nila, the Book of Mormon is a volume of Holy Scripture comparable to the Bible. Aba, comparable ha? And then it is a record of God's dealings with the ancient inhabitants of the Americas and contains, as does the Bible, okay, the fullness of the everlasting gospel. And then pagdating dito sa baba, mga minamahal, binanggit dito, concerning this record, the prophet Joseph Smith said, I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth. Aba, matindi ano? The most correct daw na book, sabi rito, on earth, and the keystone of our religion, and a man would get nearer to God by abiding by its precepts than by any other book. So mas mapapalapit ka daw sa Diyos kapag ka ito'y binabasa mo. So ito yung ginagamit nila every time na sila mangangaral. Kapag ka man nakita kayong dalawang tao na mag-partner, naka-uniform ng polo na white, short sleeves lang, nasuot nila, and then may nakalagay dito sa left side, elder ang simula. Halimbawa, ang pangalan ay Ramon, Elder Ramon. Ayan. Ang mga missionary po yan ng Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints, at sila po yung mga nangangaral dyan at dala-dala nila yung Bible at itong The Book of Mormon, mga minamahal na mga kapatid. So, ang ngayon po sa kanila ay Sunday, yung kanila pong pamamahinga. Gaya nung nakwento ko sa inyo mga minamahal na mga kapatid, nung mga nakaraang sermon ko, meron po kaming kaibigan na taga doon sa amin na nagsasabath, nag-happy Sabbath, mga minamahal. At nung sila'y nag-happy Sabbath, Sunday naman, nag-comment ako, kayo po ba yung mga Seventh-day Adventist? Hindi po, mga Mormon kami. Membro kami ng The Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints. At yung Sabbath namin ay Sunday. Kaya, ang ating paksa, mga minamahal, pakita mo nga tinan. Yan ang paksa natin, no? Why Mormons keep Sunday as Sabbath day, mga minamahal na mga kapatid. So atin pong alamin, dito po sa kanila pong, ganda pala, kita pala tayo dyan, oh, ganda. Atin pong alamin, ang sabi po nung isa sa kanilang mga kapatid, yung chairman of the Department of Ancient Scripture sa Brigham Young University, ito po yung membro nila, Robert J. Matthews, o chairman no, ng department nila. Ang sabi mga kapatid, nandiyan po yung link, sabi dito, however niya, yung Exodus 20, 8 hanggang 11, 31, 12 hanggang 17, Exodus 28 to 11, yan, inulit lang. Sabi dito, deal with different aspect of the Sabbath and emphasize that the Lord rested on the seventh day after having created the world. So inaamin naman nila mga minamahal na merong pag-create ng sanlibutan at after that, merong Sabbath na pinahingahan ng Diyos yung seventh day. This reconfirms the event told in Genesis chapter 2 verses 1 to 3, reminding us that the Sabbath was inaugurated in the very beginning. No doubt, the sacredness of the Sabbath day was known to the true believers from the time of Adam, although the Bible is not very clear on this point. Yan binabanggit nila mga minamahal na mga kapatid, no? Ipakita mo lang atinan, at least, yan. Ang sabi rin nila dyan mga minamahal, sa baba, sabi nila, ay yun anyang Sabbath, ay it reminds us or reminding us that the Sabbath was inaugurated in the very beginning. So, it starts after the creation. It started after the creation. At wala niyang kaduda-duda na ang Sabbath day ay banal. No? The sacredness of the Sabbath day was known to the true believers from the time. So, alam nila na yung mga tunay naman ng palataya. So, dito pa lang, makikita na natin yung napakagandang binabanggit mga minamahal na mga kapatid na inaamin nila na walang duda na yung Sabbath ay banal at ito po ay nagsimula noon sa mga tunay na mananampalataya mula kay Adan.
Although niya, bagaman ang Biblia ay hindi klarong nag-point out na kanila pong ipinangilin. Pero naniniwala sila mga kapatid ha. At ang sabi rito mga minamahal, ayon din sa baba, the Old Testament commands men to rest on the Sabbath. So ang lumang tipan niya ay nag-utos sa mga tao na magpahinga sa araw ng Sabbath. The seventh day of the week. So alam naman natin, the seventh day of the week. At yung seventh day of the week, hindi naman yan Sunday or any other day aside from Saturday. And because Saturday is the seventh day of the week. Then, ang sabi dito, so why do Mormons then follow the practice of most Christians by resting and worshiping on Sunday? So ito po yung ating bibigyan ng kasagutan mga minamahal na mga kapatid. So ang tanong dito, kung ang lumang tipan from Genesis to Malachi ay may pag-uutos na magpahinga ang mga tao sa araw ng Sabbath, yung ikapitong araw. Pero bakit yung mga Mormons ay sinusunod yung practice ng mas maraming Kristiyano na magpahinga at sumamba sa araw ng linggo? Ayan ang nakagandang tanong mga minamahal na mga kapatid. Oo nga naman, bakit sa daming mga nag-aangking Kristiyano daw ay mostly ang practice nila ng keeping ng araw ay hindi seventh day, kundi first day. Not Saturday, kundi Sunday yung practice ng mga karamihang Kristiyano daw, mga minamahal. So, ang tanong, bakit yung mga Mormons ganon? Ang sagot nila mga kapatid, ito. Ayan, ang sagot dyan, ang sinasabi gariyan, Latter-day Saints do not base their worship practices on an analysis of early Christian history. So, hindi niya nakabase sa early Christian history or on the comments of scholars in biblical commentaries. Though these sources can confirm church teachings, rather, the saints follow the guidance of a living prophet. O, nakita niyo saan sila sumusunod? Doon sa living prophet nila. However, it seems clear that the Latter-day Saints practice of observing the day of rest and worship on Sunday, like most of the Christian world, is consistent with the earliest Christian practice of which we have record. So nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid, sa kanilang kasagutan, yun anyang mga Latter-day Saints members ay hindi nakabase ang kanilang practices, no, yung kanilang ginagawang mga pagsamba sa early Christian history or di kaya sa mga komentaryo ng mga scholars sa biblical commentaries. At ang sabi dito, these sources can affirm church teachings, no? At ang sabi nila, yun anyang mga membro nila ay ang sinusunod yung guidance of living prophet. Okay? Living prophet. So, their first living prophet the time was Joseph Smith, mga kapatid. So, ang nagturo, ang sinusunod nila tao na propeta daw, nang sinasabi nila mga kapatid na sinusunod nila at hindi yung early Christian history, mga kapatid. Okay? At ang sabi pa rito, ay pinapractice nila at ino-observe yung araw ng pagpapahinga at pagsamba ay Sunday na kung saan ginagawa ng mas nakararaming Kristiyano, mga minamahal na mga kapatid. Ang tanong natin, ibig ba sabihin pag marami ay tama na? Nasa tama na yung kanilang paninindigan pag marami? Alam nyo ba sa Biblia mga minamahal, meron 200 na dinadaanan ang tao. Mateo 7:13 at 14. Meron 200 na dinadaanan ng tao. Doon sa maliit o masikip ang daan na tinan, kukunti ang dumadaan doon. Yun ay patungo sa buhay na walang hanggan. Doon sa kaliwa o doon sa malawak ang daan, malawak at walang bawal, ay maraming nagsisidaan doon at ang tungo hindi buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan, mga minamahal. Kapahamakan. So therefore, hindi basis dahil marami ang nangingilin ng linggo, ay dapat yun ang susundin, mga minamahal na mga kapatid. So ang sabi nila, their practice of worship ng Sunday ay hindi nakabase sa early Christian history, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, ang sabi nila, ito rin rason nila kung bakit daw hindi. Ayan Jerusalem is home to 3 major religions. Yan, sabi niya. Andyan yung una, Judaism, yung Christianity, and Islam. None of the 3 shares the same day of worship. Ayan, wala daw dito sa tatlong malaking grupo na ito
ang kapareho ang araw na pagsamba at pangilin. Ang sabi nila, Islam recognizes Friday as a holiday. Judaism celebrates the Sabbath on Saturday, and while Christianity generally adheres to a Sunday day of worship, mga minamahal. These differences pose significant challenges in the lives of the saints living in the Holy Land. And David Galbraith posed questions regarding this matter to President Lee during the prophet's visit to Jerusalem in September 1972. At nandyan po yung link sa taas, mga minamahal. So, sabi nila riyan, wala naman daw kasing, ito mayroon daw tatlong major religion sa Jerusalem. Andyan yung Judaism, Christianity, and Islam. And none of these three shares the same day. Hindi ako naniniwala roon. Bakit? Kasi may mga Christian na Saturday ang keeping. At isa na dyan ang mga Seventh-day Adventist. Yun ang kagandahan doon. So wala daw. Of course, kasi yung mga Christianity ay bakit hindi Sunday, hindi Saturday, bakit Sunday yung kanilang ginagawa? Hindi bagay yung unang pinili ng Diyos na bayan ay ang Israel at nag-utos ng Sabbath, hindi naman ang Israel ang nag-utos, kundi ang Diyos, mga minamahal. Therefore, dapat ang sinusunod, yung nasa Biblia, bagaman sinusunod din ng mga Israelita. Ang problema, sasabihin nila mga kapatid, ay sabi nila rito, ang Christianity niya ay nag-adheres na Sunday, ang day of worship, mga minamahal na mga kapatid. Ang malaking problema nito ay hindi nila maiwasan ngayon na mag-happy Sabbath. Ang Sunday, hindi man tinawag yan na Sabbath sa Biblia. Okay? Hindi tinawag yan. Ito pa sa isang link nila mga kapatid. Why do we observe Sabbath at the Sabbath on Sunday when the biblical Sabbath seems to have been on the seventh day? O inamin naman nila, parang yung sa Katoliko, mga minamahal na mga kapatid. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity, o di ba? From Saturday to Sunday. Parang ganun. Dito sa kanila, bakit anya Sunday ang Sabat nila, na kung saan ang biblical Sabat naman ay ikapitong araw, sila din. Ito sagot pa nila. Ayan. In New Testament times, the Sabbath day was called the Lord's Day. Revelation 1:10. And was observed on the first day of the week, Acts 20 verse 7, honoring the resurrection of Jesus Christ from the tomb, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, mga minamahal, ang sagot nila sa New Testament, sa panahon niya ng Bagong Tipan, ang Sabbath day niya ay tinawag na Lord's Day. Wala akong nabasa sa Bagong Tipan na yung Sabbath day ay tinawag na Lord's Day. At yun anya, mga minamahal na mga kapatid, ay first day of the week. Mga minamahal, first day of the week. So kung first day of the week, ginamit nila Acts 27, ay pag-honor niya sa resurrection ni Jesus Christ mula sa libingan, mga minamahal. Kung atin naman itong suriin, itong talata ng Revelation 1:10, ang sabi doon, I was in the Spirit on the Lord's Day. Wala naman sinabi doon si Juan sa Revelation 1:10 na Sabbath day ay Lord's Day. Walang sinabi roon. At wala ring sinabi dyan, mga minamahal na mga kapatid, na yung Acts 20:7 ay utos na yung first day ay gawing Sabbath day. Wala rin. Kaya nga, kung ating titingnan, ang sabi nila kanina, inamin nila na yun anyang pangingilin nila ng linggo ay hindi based sa Christian history, kundi based sa guideline ng kanilang living prophet, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, sabi nila, in the present dispensation, the Lord called the day of worship my holy day. Sa present dispensation, anya mga minamahal, yun anyang day of worship, yung araw ng pagsamba, ay tinawagan niya ng Panginoon na my holy day. In a revelation given to the prophet Joseph Smith on Sunday, August 7, 1831. Kakaiba, mga minamahal. Kakaiba. Bakit kakaiba? Sapagkat sa kanilang paniniwala, yun anyang day of worship na tinawag na may holiday ay yun yung Sunday, mga kapatid. Ayon sa kanilang Doctrines and Covenants 59 verses 9 to 10. At ang sabi pa dyan,
Since Jesus is Jehovah, the Creator and the God of Israel, these different aspects of the Sabbath all bear witness of the same Lord Jesus Christ, but emphasize different features of His ministry, mga minamahal. Wala akong alam sa Biblia o even dito sa The Book of Mormon, no, meron sa dito, The Book of Mormon, na yung Sunday ay tinawag na may holiday. Meron akong alam sa Biblia mamaya, meron akong alam sa Biblia na yung may holiday, hindi Sunday, mga kapatid. Mamaya, you will be surprised kung Sunday ba ang nakalagay o first day of the week, ha, mga minamahal. No? Sabi nito, mga kapatid, o ito pa, sabi nila, early Christians choose a new Sabbath day partly to separate themselves from their Jewish roots and to make clear that the Christian covenant of grace was a new covenant or testament from the Mosaic law, mga minamahal. So nakita din yung mga minamahal, ang sabi nila, yun anyang mga early Christians ay pumili ng bagong Sabbath para anya ma-separate, mahiwalay sa kanilang sarili mula sa ugat ng mga Hudyo. And to make clear that the Christian covenant of grace was a new covenant, mga kapatid. Kung new covenant, mga minamahal na mga kapatid, yung bang covenant of Sabbath na maging Sunday? Hindi naman. Sapagkat ang alam natin, new covenant of grace, mga kapatid, yun yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na nag-save sa atin without, without involved o hindi involved, mga kapatid, sa yung ating gawa. Kaya mali, mga kapatid, hindi si Jesus o ang Panginoong Diyos ang pumili ng Sabbath. At wala rin ako nabasa sa Biblia na mayroong new Sabbath, mga kapatid. Walang old Sabbath, walang new Sabbath. Kaya yung sinabi nila na ang Kristiyano ay pumili ng new Sabbath day para mag-separate, ibig sabihin lang, hindi nga Diyos ang nag-appoint ng new Sabbath day. Hindi ang Diyos ang nagbanggit ng new Sabbath day, hindi rin ang Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol, wala akong nabanggit doon na new Sabbath. Wala akong nabasa doon na binanggit nila, mga minamahal. At ang sabi nila, para daw sila ma-separate, mga kapatid. Aba, mali na naman. Bakit? Kasi kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, dati apart nga tayo kay Kristo, pinag-isa nga tayo sa mga Hudyo, mga minamahal. No? Hindi yung pinaghiwalay. O, pakinggan ninyo ha. Ephesians chapter 2, verses 12 to 14. Ito mas babasa natin. O. At the time you were apart from Christ, you were foreigners and did not belong to God's chosen people. Kita ninyo? Nung tayo pa niya malayo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo mga dayuhan at we are not belong to God's chosen people, mga minamahal na mga kapatid. And you had no part in the covenants, wala tayong bahagi, which were based on God's promises to His people. And you live in this world without hope and without God. Ngayon, dahil tayo nabuhay sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos, ang sabi rito sa 13, ang riyan, kung inyo nababasa, but now, in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the blood of Jesus, na ilapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi sa 14, for Christ Himself has brought us peace by making Jews and Gentiles one people, mga minamahal na mga kapatid. Hindi pala pinaghiwalay, kundi one people. With His own body, He broke down the wall that separated them and kept them enemies, mga kapatid. Di ba nakita ninyo, mga minamahal na mga kapatid? Yun anyang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagbili sa atin para yung mga Hudyo at mga Hintil ay maging isang bayan, mga minamahal. At ang sabi nito, dahil sa sariling dugo ni Kristo at kanyang katawan, sinira niya yung pader na naghiwalay sa mga Hintil at mga Hudyo. Sinira nga at pinag-isa. Sa mga Mormon, ang sabi nila, para daw humiwalay. Mali. Dito pinag-isa, mga kapatid. Kaya nga, nung si Apostol Pedro ay nakakita ng vision, ng pangitain na mali na naman nila ng mga ibang Kristiyano ng pag-interpret na sinabi nila ay pwede nang kainin ng karumal-dumal. Yun ay pinakikita nga ni Apostol Pablo. Siguro basahin natin ha, yung mismong tinatawag natin, mga minamahal na kahulugan. Jes 28 ng Gawa, pakinggan ninyo. Dati merong merong
tinatawag nating paghihiwalay o ng gap yung pong mga Hudyo at hindi Hudyo. Dahil ang turing ng mga Hudyo sa hindi Hudyo, mga marumi, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi rito, sinabi niya sa kanila ni Pedro, Apostol Pedro, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. So nakita ninyo, ipinapaalala ni Apostol Pedro na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit. O nakita ninyo, wala talaga silang time na lumapit o makisama. Subalit ipinakita ng Diyos sa kanya na ang sino mang tao'y huwag tawaging marumi o karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ninyo, sabi ng mga Mormon sa kanilang libro, para daw mahiwalay, kaya to separate, no, from the Jewish roots. Yan sabi ng Biblia, pinag-isa yung mga Hudyo at mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, Roma Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 18, it says, sabi riyan, some of the branches of the cultivated olive tree have been broken off, mga minamahal, and branch of a wild olive tree has been joined to it. You Gentiles are like that wild olive tree, and now you share the strong spiritual life of the Jews, mga minamahal. And then, so then, you must not despise those who were broken off like branches. How can you be proud? You are just a branch. You don't support the roots. The roots supports you, mga minamahal. O, kita ninyo? Sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, ay tayo'y mga mga ulibong ligaw, mga sanga, na idinugtong, mga minamahal na mga kapatid. Saan ba tayo dinugtong? Doon sa mga Hudyo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, yung aral, hindi yan ipinagkatiwala kanino man. Kanino yung pinagkatiwala? Roma Kapitulo 3, 1 hanggang 2. Ang sabi roon ay, ano nga kalamangan natin sa mga Hudyo? Marami. Unang-unay sa kanila, ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos, mga kapatid. So nakikita natin, mga minamahal, kanino ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos? Sa mga Hudyo. Idinugtong tayo, mga kapatid, pinag-isa. Yung pader na namagitan, giniba ng ating Panginoong Jesucristo upang maging isang bayan, mga minamahal na mga kapatid, ang Hudyo at ang mga Hintil, mga minamahal na mga kapatid. So hindi pala dapat separated, dapat iisa tayo. Kaya nga, yung church, sabi ni Kristo, merong yung head si Kristo, one Savior, di ba? One faith, one baptism. Tapos dapat yung church, isang church, one body. Meron ba namang isang ulo, maraming body? Kakaiba yun, no? Mga minamahal, isang ulo, maraming body. Kakaiba. Hindi yun totoo yung ibang body. Mayroong isang body dyan. Yun dapat magkaisa, mga minamahal. Ang problema, gumagawa ng sariling aral eh. Ang Sunday, ginawang Sabbath, ginawang New Sabbath. Hindi daw dapat sundin yun. Yung nasa Biblia, dahil dapat sundin yung sinasabi ng propeta. Ang problema, yung propeta, peke. Yung propeta, mga minamahal na mga kapatid, hindi tunay. Bakit? Bakit natin nasabing hindi tunay yung propeta nila? Sapagkat kapag nilalabag ang utos ng Diyos, nagtuturo na hindi na dapat sundin ang Biblia, nagsasabing mas tama ang Book of Mormon kaysa Biblia, pikeng propeta. Anong sabi ni Joseph Smith sa kanilang introduction sa Book of Mormon? The Book of Mormon was the most correct book on any other book on earth. Kita niyo, mga minamahal? Ibig sabihin, mas correct pa kaysa Biblia. Pero if you examine the Book of Mormon, mga minamahal na mga kapatid, ang daming mga talata na kopya mula sa banal na Biblia, mga minamahal. Marami. Halimbawa, ang sumampalataya at mabautismohan ay hindi maliligtas at parurusahan. No? O ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Aba, nakita ko na sa Book of Mormon. Yung Ten Commandments sa Book of Mormon, kailan ba ito nasulat? 1800s lang. Ang Biblia, natapos na yung first century, tapos na may sulat yung yung Revelation, mga minamahal na mga kapatid. O kita ninyo. Yan, mga minamahal na mga kapatid, ang laking kaibahan. Pag hindi tunay ang propeta, hindi rin tunay ang aral, mga minamahal. No? Hindi rin tunay ang aral, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, atin pong i-examine yung pong mga book ng nasa Mormon kung wala bang pagtuturo ng Sabbath. Okay? Na ikapitong araw. Mayroon, mga minamahal
minamahal na mga kapatid. Even the 10 Commandments, basahin natin mamaya yung 10 Commandments, nandyan, pati yung 7th day Sabbath, nandyan. Pero yung first day Sabbath, wala. Wala sa Book of Mormon. No? Dito mga minamahal, papakita natin. Dito sa Book of Mormon nila, nandito yung 10 Commandments, kinopya nila. 7th day Sabbath. Pero yung first day Sabbath na sinusunod nila, wala rito mga kapatid. Wala rito. Ngayon, ang sabi nila, ang sinusunod, yung sinasabi ng propeta. Ang problema, bakit nagsulat pa at nagkaroon pa nito kung hindi pala susundin, mga minamahal na mga kapatid? Okay? Ito, simulan natin. Mula sa aklat ni Mosiah, Kapitulo 18, versikulo 23. Sabi riyan, and he commanded them that they should observe the Sabbath day and keep it holy, and also every day they should give thanks to the Lord their God, mga minamahal. So nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid, nakita ninyo na mayroong pag-utos na ipangilin yung araw ng Sabbath at ingatang banal, mga minamahal na mga kapatid. And every day, magpasalamat sa Diyos, Panginoong Diyos, mga kapatid. Dito mayroong pinapa-observe na Sabbath at keep it holy. Alam nyo ba yung remember the Sabbath day at keep it holy? Nasa ano yan Exodus 20 verse 8. Mga minamahal, kinopya mga kapatid, kinopya. Ano ba tawag dyan, no? Mangungupya mga minamahal. Ito, Jerome 1:5. Ito, Jerome 1:5 mga kapatid. And now, sabi riyan, behold, 200 years had passed away, and the people of Nephi had waxed strong in the land. They observed to keep the law of Moses, and the Sabbath day holy unto the Lord. And they profaned not, neither did they blaspheme. And the laws of the land were exceedingly strict, mga minamahal mga kapatid. Kita ninyo, nasa Book of Mormon nila yan. Hindi nila alam. Nung kami nga, yung mayroong bago tayong bautismo, diba, Tidan? Pinuntahan natin sa Upper Bikutan. Yung 3 Mormon nandun. Aba, hindi alam kung may salitang Sabat dito sa Book of Mormon, mga kapatid. Idala-dala natin ito. Sabi ko, hindi nyo alam? Ay, di ako na lang magbuklat. Ito, nakalagay. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi alam, mga minamahal, na mayroon palang Sabat, at yung Sabat na yung 7th day. Inuulit yung Sabat na yan, mga kapatid. Holy unto the Lord. Wala namang binabanggit dyan na first day Sabbath. Wala Wala rin binabanggit sa Book of Mormon na yung Lord's Day ay first day of the week. Wala, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa kanilang pinanindigan din na kanilang doctrines and covenants, ang sabi riyan, mga kapatid, and the inhabitants of Zion shall also observe the Sabbath day to keep it holy. Aba, talagang pinag-uutos mga kapatid na i-observe talaga yung Sabbath day and keep it holy, mga minamahal mga kapatid. Nakita ninyo, pero pag nangaral, hindi binanggit yung Sabado, hindi binanggit yung ikapitong araw, ang binabanggit first day of the week. Ang binabanggit Lord's Day na new Sabbath daw. Wala naman tayo nabasang ganon. Wala sa Book of Mormon, wala din sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, proceed tayo dito sa 10 Commandments nila. Ayan sa 10 Commandments nila mga kapatid, sa Mosiah chapter 12 verses 35 to 36, sabi riyan, thou shalt have no other God before me. 36, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything in heaven above or things which are in the earth beneath, mga kapatid. Ang sabi diyan, ang sabi riyan, and now you remember that I said unto you, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of things which are in heaven above, or which are in the earth beneath, or which are in the water under the earth. Mosiah 13:12 to 13. Verse 13, and again, thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children, unto the 3rd and 4th generations of them that hate me. So nakita niyo mga minamahal na mga kapatid, itong mga talatang ito, kinopya ito from the book of Exodus, sapagkat nasulat ito sa book of Exodus, mga kapatid, chapter 20, verses 3, yes, correct, 3 to 5, mga minamahal na mga kapatid. Okay?
3 to 5 o hanggang 6 pa nga na ipinakikita ron, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ikinopya nandyan din. Tapos sasabihin, comparable to the Bible. How come? Di yung Book of Mormon at yung Bible comparable? And then pagdating sa baba, the most correct book, yung the Book of Mormon? Really? Kita nyo mga minamahal na mga kapatid, malaki ang kaibahan. Bakit? Kasi yung Book of Mormon, pinagkopya lang nila yung nasa Biblia at nilipat. Ba't nakalagay sa harap mga kapatid, yan o? Another testament of Jesus Christ. If this is another testament of Jesus Christ, then dapat hindi nila kinopya yung mga nasa lumang tipan at nasa bagong tipan ng mga talata, mga kapatid. Malaking problema ng opya. Hindi lamang yan. Marami pa mga verses, mga kapatid. If I have enough time, sa mga susunod, pwede kong i-share sa inyo yung mga verses na kinopya nila mula sa Book of Mormon, mula sa Biblia, kinapi sa Book of Mormon, mga kapatid. Ngayon, tuloy tayo mga minamahal. Sabi riyan, verse 14, and showing mercy unto thousands of them that love me and kept my commandments. Verse 6 ito ng 20 ng Exodo, mga kapatid. And then, verse 15, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain, mga kapatid. So nakita ninyo, nasa ito verse 7, mga kapatid, ng Exodo 20. At pagdating dito sa verse 16 hanggang 19 ng Mosiah 13, ay nandito rin po yan sa Biblia ng 20 verse 8 hanggang 11 ng Exodus, na kinopya nila, mga kapatid. 70 Sabbath ito. Ba't hindi nila sinusunod? Yan, nakalagay, remember the Sabbath day to keep it holy. Pari-pariho, mga kapatid. King James Version ang style, atinan. At sabi riyan, 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day, the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days, kita nyo, for in 6 days, the Lord made heaven and earth, and the sea, and all that in them is. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it, mga kapatid. Nakita ninyo ang napakagandang pagkakopya, mga kapatid. Kinopya na, hindi pa sinunod. Anong sabi riyan? Yung 7th day Sabbath ay banal. Sabbath of the Lord thy God. At ang sabi pa rito, mga kapatid, sabi pa rito, ay blessed ng Panginoon, sinanctify ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Yung 7th day Sabbath, wala ko nabasa, sinanctify ng Diyos. Blessed ng Diyos. Yung first day of the week, yung Sunday, wala. Mga kapatid, ang sabi rito, 7th day Sabbath ay Sabbath of the Lord. Wala ko nabasa sa Biblia o dito sa Book of Mormon na yung first day of the week, Sabbath of the Lord yun. Wala. 7th day, mga minamahal na mga kapatid. 7th day. Wala sanang dapat baguhin. Nung kinopya, dapat sinunod sana, mga kapatid. No? Yung iba nga, nangopya na lang, mali pa. Mga minamahal na mga kapatid. No? Mali pa, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa. Mosiah 13, 20-25. Diba? Verse 20. Honor thy father and mother, and thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Mga kapatid, nakita ninyo? Then, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Nasa 10 utos, mga kapatid. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor his anything that is in thy neighbors, mga kapatid. No? So nakita ninyo, kinopya, mga kapatid. Kinopya na, mali-mali pa, mga kapatid ko. Alam nyo, ang Diyos ang nag-utos nitong ikapitong araw ng Sabbath. Challenge natin sa mga viewers natin na mga hindi Sabbath keeper. Saan sa Biblia o sa Book of Mormon, doon sa mga Mormon friends natin, may mga friends tayo dyan sa Facebook. Challenge natin sa inyo, saan sa Biblia inutos ng Diyos na ipangilin, ingatang banal, dahil binasbasan niya
pinagpala niya yung unang araw. Saan sa Biblia yon? Saan sa Biblia? Please answer us. Honesty, mga kapatid, no? Sapagkat inamin ng kanilang Doctrines and Covenants, page chapter 59 verse 9, na yung Sabbath ay inutos na ingatang banal. Pakinggan ninyo ha. Ito nakasulat. And in the last days ha, napansin niyo? In the last days, ibig sabihin, hanggang sa mga huling panahon, the Lord has explained that another purpose of the Sabbath is that thou mayest more fully keep thyself unspotted from the world by keeping it holy in the way He has commanded us, mga kapatid. So nakita ninyo mga minamahal, sa mga huling araw daw, ayon sa kanilang Doctrines and Covenants, ang Panginoong Diyos ay nagpaliwanag na itong layunin ng Sabbath ay ingatan talagang mahigpit na hindi magkaroon ng tawag nito, yung dungis mula sa sanlibutan sa pamamagitan ng pag-iingat nitong banal dahil sa paraan ng kanyang pag-utos sa atin, mga kapatid. Kailan ba ito inutos, mga kapatid? Kinote na naman nila ito sa Deuteronomy 5:12. Pero ang sabi dito, in these last days, kung nasa last days, dapat ang Sabbath nila, ikapitong araw, hindi first day. Malaking problema, mga kapatid. Kontra sila sa kanilang Doctrines and Covenants 59 verse 9. Dapat, dahil kinontra nila ito, dapat ito'y tinanggal nila. Dapat ito'y ni-remove nila. Bakit? Kasi malaking problema ito, mga kapatid. Okay? Ano po dito po nila yung kinuha. Deuteronomy 5:12. Sabi diyan, observe the Sabbath and keep it holy, as I, the Lord your God, have commanded you. Sino nag-utos? Ang Diyos. Ano ang kanyang inutos na i-observe para ingatang banal? Ang Sabbath, mga kapatid. Hindi Sunday, hindi first day, mga minamahal na mga kapatid. No? Ngayon, nagkaroon tuloy ng confusion, contradiction, inconsistency yung kanilang aral. Bakit? Ito na naman, sabi nila rito. Ayan, in New Testament times, the Sabbath day was called the Lord's Day. Napansin ninyo, mga kapatid? Tinawag daw Lord's Day and was observed on the first day of the week, honoring the resurrection of Jesus Christ from the tomb, mga kapatid. So malaking problema. Ito pa. Ayan, not only does this manifest a practical view of the Sabbath, it is also illustrates its multiple nature. Kita ninyo, kanina, binanggit dito, mga minamahal, na yung sa New Testament times, ang Sabbath niya ay Lord's Day at yun yung first day na in-observe. Pagdating dito, mga kapatid, sa next slide, not only this manifest a practical view of the Sabbath, it also illustrates its multiple nature. Ano yun? Number 1, sabi nila, the Sabbath is for man's benefit. Walang nakalagay dito na ang first day o yung Sunday for man's benefit. Sabbath. Number 2, it is a day of rest. Number 3, it is a day of worship, mga minamahal. And number 4, Jesus is the maker of the Sabbath and is the Lord thereof in any age of the world. Nakita ninyo, sino ba yung maker of the Sabbath, mga minamahal? So kung yun nasusundan dyan, sabi dyan, Jesus is the maker of the Sabbath. He is the Lord of the Sabbath, ang sabi pa riyan. Saan ba nababasa yan? Chapter 2, verse 27 hanggang 28 ng Mark, ang nakalagay doon, the Sabbath was made for man, for the benefit of man, and not man for the Sabbath. Therefore, even the Son of Man is Lord also of the Sabbath, mga kapatid. Kinote na naman, pero tinututulan. Sabi nila, araw ng pagsamba ito para sa tao. Ang sabi riyan, ang Israel, ang Panginoong Hesus ang gumawa, mga kapatid, at ang Panginoong Hesus ang Panginoon. Ayan. Yung mga tanong diyan ay i-capture mo na lang. So nakita niyo, mga kapatid, inconsistent at kontra-kontra yung aral nitong mga kaibigan natin, mga Mormon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sabi nila rito sa baba, pakinggan ninyo. Kumakontra sa kanila Sabbath observance entails more than simply staying at home. It also involves public worship.
It was and is a day for the believers to meet together for worship and for instruction. O pakinggan ninyo ha. Sabi pa rito, the New Testament informs us, okay? The New Testament informs us that Jesus, as his custom was, frequently went to the synagogue on the Sabbath day. At hindi ito Sunday, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi ito Sunday. Yung Sabbath na kung saan pumunta ang Panginoong Jesucristo sa sinagoga, hindi Sunday yan. Ano nga rin yan kung hindi Sunday? Ito po ang sagot. Luke 4:16, the Living Bible. Sabi riyan mga kapatid, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures, mga minamahal na mga kapatid. No? Ang sabi diyan mga minamahal na mga kapatid, noong ang ating Panginoong Jesucristo lumaki doon sa village of Nazareth, his boyhood home, saan siya pumunta? Sinagoga. Anong araw? Saturday. No? Yung pong mga tanong diyan, i-capture na lang po. No? Wag na ninyong patulan kung may ano. No? So nakita niyo mga minamahal na mga kapatid, Saturday. Hindi pala first day, hindi Sunday mga minamahal nagpunta. Iyang sabi na rito, nag-inform daw ang Panginoong Jesucristo sa bagong tipan na siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Yung Sabat na yon, Sabbath day. Of course, hindi yon Sunday. Bakit? Kasi ang salitang Sunday o first day, kailanman hindi tinawag yan na Sabbath. Yung mga matinong translator, hindi yan ita-translate na gano'n. Pag may nag-translate ng gano'n, bias. At para yan doon sa mga tao, mga minamahal na mga kapatid, na magmamali ng Biblia. No? At nakita natin ang Panginoong Jesucristo Sabado, mga minamahal. Kaya nga, sabi nila rito, sa may bandang dulo, malapit na po tayo matapos mga kapatid. Which day is the Sabbath? Sabi nila. Which day is the Sabbath? The Sabbath has an eternal significance. Okay? Eternal significance niya. The Old Testament declares the Sabbath is to be observed as perpetual covenant, which does not necessarily mean that it should be forever on the same day, but rather that the Sabbath is a covenant for eternity, that is, of eternal significance, mga kapatid. And it's needed by mortals in every generation for the frequent spiritual rejuvenation. The context of the passage seems to make that point clear. Nakita ninyo, pang eternity pala ito, mga minamahal na mga kapatid. So dapat kasama sila, hindi pala Sunday. Ito nasa Sabado ito, ikapitong araw ito, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi pa rito, it is evident from the Bible that the sacred day was the seventh day of the week during the Old Testament times. Kita niyo, yun palang sacred day o holy day, yun yung seventh day mga kapatid. At ang sabi riyan, during Old Testament daw. Pero whereas in the New Testament, it was observed on the first day of the week by the church after the resurrection of Jesus Christ from the grave. Is it really? Was it really mga kapatid? First day, ang inutos, ang iningatang banal, wala akong nabasa, na iningatang banal ang linggo ng mga apostol. Walang ganon. Nagkatipon sila, hindi yung tipo na banal na araw, mga kapatid. Sabado ng gabi yun, yung Acts 20 verse 12 at verse 7, na farewell ni Pablo, na kung saan ay nagsalita siya hanggang hating gabi at nag-umaga, kasi alis siya kinaumagahan. Sabado ng gabi yun. Hindi yun nangingilin, hindi yun banal, mga kapatid. Yung 1 Corinthians na binabanggit na para daw sa tinatawag na kapalit ng Sabado, hindi rin. Sabagat ang context ay ambagan ng mga banal sa Jerusalem. Mali na naman, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, totoo ba na nag-worship o nangilin yung mga apostol ng Sunday? Hindi nangilin. Hindi nangilin. Manapa, nasa Acts chapter 13 verses 42 to 44, mga apostol at mga Hudyo ito O pakinggan ninyo ha. Sabi riyan, as Paul and Barnabas were leaving the meeting, the people begged them to say more about the same things on the next Sabbath. O Sabbath yan, hindi Sunday yan mga kapatid. After the service, many Jews and a lot of Gentiles who worship God went with them. Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God, who had been so kind to them. The next Sabbath, almost everyone in town came to hear the message about the Lord, mga kapatid. See, nakita ninyo,
mga Hudyo yan at maraming hintil na sumamba sa Diyos. That was Sabbath day, mga kapatid. Magkakasama silang sumamba sa Diyos. At they talk, no, to Paul and Barnabas, and nakiusap sila na bumalik sa susunod na Sabado. Hindi sinabi yan, bumalik sa susunod na Linggo. Walang ganun, mga kapatid ko. Kaya nga, inamin na talaga nila mismo. Dito po sa kanilang sinasabi, pakinggan ninyo. Sabi riyan, no? Traditionally, ayan, sabi nila, traditionally, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has recognized Sunday as the day of worship according to the pattern given in the Doctrine and Covenants, section 59. Anong sabi? Sinusunod niya ng mga Latter-day Saints at pinakinilala yung linggo bilang day of worship traditionally, hindi biblically, tradisyon. At yung kanila pong pattern na sinusunod, Doctrines and Covenants, hindi kilalang libro, libro lang na ordinary, hindi Biblia, mga kapatid. Ang nasa Biblia, dapat biblically ang nakalagay. Traditionally, inamin nila, hindi biblical yung aral, hindi biblical yung Sunday na day of worship. Bakit? Sapagkat ang day of worship, mga minamahal na mga kapatid, ito, Isaiah 58:13, ang liwanag niya, no? Yan, no? If you stop trampling on the day of worship, Sabbath yan sa ibang salin, and doing as you please on my holy day, if you call the day of worship a delight and the Lord's holiday honorable, if you honor it by not going your own way, but by not going out when you want, and by not talking idly, mga minamahal, mga kapatid. So nakita natin, mga minamahal, yung day of worship dito, ikapitong araw, Sabado ito, at tinawag ito ng Diyos na may holiday. Tinawag rin ito, mga kapatid, na Lord's holiday. Tinawag rin ito, mga kapatid, na delight, mga kapatid. O, nakita ninyo? Laki ng kaibahan. Ito, biblically, sa kanila, traditionally, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kontra-kontra sila eh. Kasi yung last nilang presidente o yung first president nila, on the special issue, the Sabbath, first presidential message, the Sabbath a delight by President Spencer Kimball. Ang sabi pa nga niya sa dulo, we're very pleased with the way our people observe the Sabbath day to keep it holy. Mga minamahal na mga kapatid. So nakita ninyo, kontra-kontra sila. Natutuwa daw itong presidente nila na makita itong mga tao na ipinangingilin ang Sabat at iningatang banal, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakalaking problema. Yung Sabat na sinusunod nila, hindi ikapitong araw na nasa Biblia. Ang sinusunod, traditionally, hindi biblical. Tradisyon at isa pa, mga kapatid, sabi riyan, ayon lang sa Doctrines and Covenants, kahit sa kanilang Book of Mormons, wala, mga kapatid, nakasulat na Sunday as the day of worship. Wala. Pero, yung Sabat na ikapitong araw, meron nakasulat. Kinopya nga lang. Saan galing? Sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Tapos sasabihin, another testament of Jesus Christ? Really? Another testament of Jesus Christ? Tapos, nung mag-sharing kami, ang sabi nila, kasi nakasulat sa Juan 21 na na meron pang ibang mga ginawa ang ating Panginoong Jesucristo na hindi na isulat. Tama. At ito daw yun ang sabi nila. Ay mali. Bakit? Kanina tama pero mali. Ano? Tama, meron mga hindi na isulat. Pero ito daw yun sabi nila. Mali. Bakit mali? Kasi una, tama yun na mayroong hindi na isulat. Bakit? Kasi kung susulatin ang sabi ni Juan, hindi kakasya sa sanlibutan kung isusulat. Paano nagkasya dito sa maliit na libro? Okay? Paano nagkasya? Ay hindi. Mali. Nangupya pa nga eh. Pinangupya yung nasa New Testament, nasa Old Testament. Kinupya, nilagay rito, mga kapatid ko. No? Kaya mag-ingat po tayo. Bakit? Maraming nagsasabat. Mali. O, di ba? Mayroon din nagsasabi ngayon, yung Green Sabbath sa Laudato Si ng Santo Papa, mga kapatid. Yung Green Sabbath nila, ingat tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi malaking problema yan. May mga pumapasok din ng mga evangelical na aral ngayon. Ingatan din natin yan. Dahil pwede na sa kanila yung nasa mall ka kahit Sabado.
pwede na sa kanila na wala ng 10 utos. Ingatan ninyo yung mga kapatid, ha? Yung mga pinapanood ninyo, ingatan ninyo yan. Baka hindi na biblical yan. Baka against the will of God na yan. Against the laws of our Lord, mga kapatid ko. Ingat po tayo dyan, no? Kaya dyan po ang ating makikita, mga minamahal, kung gaano kaganda yung aral ng Biblia. Dahil sa sobrang ganda, kinopya, mga kapatid. Kinopya nila, nung kinopya, hindi naman sinunod. Ang sinunod, yung tradisyon. Sabi nila, traditionally. Ano? The Church of Jesus Christ, in Latter-day Saints, mga huling araw na mga banal, kinikilala ang Sunday bilang araw ng pagsamba. Pero ang sabi nila, meron sila binanggit dito kanina, na ang sabi nila, mga kapatid, na in these last days, Doctrines and Covenants, the Lord has explained another purpose of the Sabbath by keeping it holy in the way He has commanded us. Kita nyo, mga kapatid, contradiction. Kontra, mga minamahal. Inconsistent na aral. Ingat tayo dyan. No? Ingat tayo dyan, mga kapatid. Pag nagparating na yan sila, tanungin nyo na, saan sa Book of Mormon ang Sunday day of worship? Ang Sunday New Sabbath na nakalagay? Wala. No? Tanungin nyo, anong itinuturo ng Book of Mormon? Sunday o Sabbath? Marami yan. No? May nakasulat dito, mga kapatid. No? At dyan lamang po tayo.